Literal talaga guys na gusto ng busugin ni Pangulong PBBM ang mga mamamayang Pilipino. Ito yung balita guys, kikita niyo yan. Wow! So sabi dito sa balita, from 15 days, mas pinadali to 7 days, Marcos wants to hasten validation of rice warehouse. So, pinapamadali na ho ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-submit ng dokumento nitong mga rice trader na to. Dahil kung wala silang ma-submit sa loob ho ng 7 araw ay talagang ipapakain na yan, ipapamigay na yan, ipapabusog na yan sa ating mga minamahal na kababayan. Paano ba naman kasi guys, itong 15 days na to, baka kasi maaari nilang malusutan pa. Pero kung totoo namang talagang maayos yung kanilang transaction, wala silang tinatago, pag hiningi agad, edi agad-agad maibibigay, di ba? Hindi na kailangan paabuti ng 7 days. Pero kung mayroong anomalya, talagang hahanap sila ng paraan. Hahanap sila ng butas. 'Di ba? Kaya sa loob ng 15 days baka itong mga smuggled na rice ay magawan nila ng paraan, 'di ba? So ngayon pinapamadali ho, pinapabilis ni PBBM ang pag-release ho ng mga document nitong mga smuggled rice na to. Ayaw niya na ng 15 days. Gusto niya 7 days na lang. Eh di, syempre ho, napapansin na natin na gusto na hong busugin ni Pangulong PBBM itong mga mamamayang Pilipino. So sabi dito, President Ferdinand Marcos said that he wants warehouse owner to submit within 7 days documentation to validate the legality of the importation of the subject sacks of rice. So, pinapamadali ni Pangulong PBBM itong mga warehouse owners na sa loob ng 7 days, yung mga legal document nyo, isubmit nyo na. Dahil pag hindi nyo yan na-submit sa loob ng 7 days, mukhang kailangan na ata natin tong, 'di ba, paspasan, 'di ba? Kung ayaw madaan sa santong dasalan, idaan na lang sa santong paspasan. Kasi 'di ba, mga nananabutahe, mga salot dito sa ating bayan, mga nagkokontrol ng price manipulation, dapat sa inyo bigyan ng parusa. So, sabi dito, owners are currently given 15 days period to submit proof of payment of correct duties and taxes from their suppliers of importer. Sinusubukan natin ngayon na bawasan yung 15 days to 7 days. Dahil kung legal ka na importer, hawak mo na lahat ng dokumento, tama, malaking check. 'Di ba? Kung legal ka na importer, hindi mo na kailangang paabutin pa ng 7 days or 15 days yan. Dahil kung legal ka, meron ka ng dokumento agad-agad na pag hiningian ka, kahit on the spot, impromptu, speech ba? 'Di ba? Kapag hiningian ka on the spot, meron kang maibibigay kasi nga legal ka. 'Di ba? Hindi ka illegal. What? 'Di ba? Kagaya yung ginagawa ng mga Chekwa, illegal, 'di ba? Yung nagtatayo sila ng reclamation doon sa West Philippine Sea. Hindi naman kanila 'yun. Anyway, ibang topic 'yun. So anyway, 'di ba? Kapag legal ka, malakas talaga yung loob mo na hindi ka mahuhuli at bisig makakapagbigay ka agad-agaran ng dokumento on the spot. Kasi nga legal ka eh. 'Di ba? Hindi ka naman ata nagtatago. So, kaya tama lang PBBM na mas madaliin mo to. Kasi yung mga mamamayang Pilipino gusto na din makaranas ng libreng bigas para naman ng kahit papano maleksyonan ba, magkaroon ng lesson itong mga illegal mga owners ng warehouse na siyang nagpapahirap dito sa ating bayan. So anyway, pag hinahanap sa inyo yan, bibigay nyo kaagad. So, bakit pa 15 days? Diba? Marcos said, Friday during the distribution of smuggled rice in General Trias, Cavite. Tama nga naman, di ba? Kagaya ng sinabi ko sa inyo, kapag legal ka, kapag hiningi sa yung dokumento, maibibigay mo kaagad. So, bakit mo kailangan pa paabutin ng 15 days? Kasi pag umabot yan ng 15 days, guys, may possibilities na magawan yan ba na, di ba, ng solusyon, ng paraan. Baka mailusot nitong mga smugglers na to. So, si PBBM, ang ginagawa niya, mas pinabilis. So, goods ho, Pangulong PBBM,
ikaw lang ho sa kalam. So anyway, sabi ko, baka kung anong mangyari dyan, mailusot pa nila yan. Kaya't sabi ko, gawin natin lahat para makuha ng pamahalaan. And then, dapat lang, exactly, good move. 'Di ba? Kasi yung mga warehouse na yan, nabubusog sila sa panggagansyo ng tao. Yung mga warehouse owners din, nabubusog sila sa panloloko, sa panlilin lang sa ating mamamayang Pilipino habang sila limpak-limpak na salapi, namumuhay ng maayos. 'Di ba? Itong mga mamamayang Pilipino nagtitiis, naghihirap sa dagdag 10 pesos kada presyo ng bigas. Anyway, sabi pa dito, meanwhile, Marcos directed the BOC to investigate thoroughly the importation of agricultural products in the country and run after illegal rice importers and smugglers. So dahil ganito po ang nangyayari, kaya nagkaganyan. Alam nyo po, noong nagtaasan ng presyo ng bigas, ay tinitingnan namin kung saan nanggaling ito. Hindi naman nagkulang sa supply. So, hindi naman nagpa-panic buying ang mga Pilipino. So, bakit nag-aakyat ang presyo? Kasi nga, inom muna si Mima. Kasi nga, diba, ni-revealed ni Erwin Tulfo. Erwin, hindi si Rapia. Ni-revealed ni Erwin Tulfo yung plano ng mga nagkakartel na balak nila ipahiya ang presidente dahil nga sa nangako ho si Pangulong PBBM na gagawing 20 pesos ang per kilo ng bigas. Well, in fact, correction ho, hindi ho pinangako yun ni PBBM. It's just an objective. Goal ho ng pamahalaan. Iba ho yung pangako sa goal. Kasi yung goal nila is, di ba, maging 20 pesos ang bigas. Hindi po nila yun pinangako ng basta-basta. At saka, kung pinangako man yan ni PBBM, ay talagang tutuparin niya yan. So ngayon, kailangan natin mag-antay muna ng kahit man lang 3 years to 4 years. Hanggat hindi pa nakakababa ng presyo ng ating, hanggat hindi pa nakakababa sa pwesto ang ating Pangulo, then wag muna tayong mag-judge agad-agad. Alangan naman, di ba maging 20 pesos ang bigas tapos ang daming problemang iniwan ng mga nakaraang administrasyon. Di ba? Ano yun? Magic? So kung noon pa sana nila, di ba, binigyan ng ng matinding kagamitan, ng mga updated na machineries, abono, kung pinagtuunan sana ng pansin dati yung ukol dito sa mga bilihin, sa agricultural, sa pagkain, sa food security, hindi sana nagkakaletse-letse ngayon si Pangulong PBBM. Ginagawa na nga ng paraan ng ating Pangulo tapos kayo pa itong nagmamalaki. Anyway, sabi pa dito, natuklasan namin ang nangyari. Talaga yung tinatawag na hoarding. Tinatago nila, mag-smuggled sila ng bigas, tinatago nila para tumaas ang presyo bago nila bitawan para pagkakitaan nila yung malaking halaga. So, yun naman ho talaga yung gawain ng mga smugglers eh. Pataasin ang presyo ng bilihin, tapos hut-hutin ang pera ng taong bayan. Isa nga sa nakakalungkot na pangyayari na nangyari mismo pa sa administrasyon ni PBBM na lahat na lang halos pinagtutulungan siya. Itong mga smugglers, itong mga, di ba, VP natin, si GMA, di ba? Pasensya na kung nasabi ko si Vice President Sara Duterte kasi itong si VP Inday ay talagang best friend si GMA. Si GMA, nilalaglag na si Pangulong PBBM. Nakakalungkot nga Nagsunod-sunod ang problema ng ating bayan. Samahan pa dito sa West Philippine Sea na pinabayaan ni Digong. So ngayon, ang ating Pangulo, madaming pinoproblema guys. Kaya please, instead of making some problem, di ba, kung gumawa pa kayo ng mga matitinding problema, sana naman isipin nyo yung taong bayan. Isipin nyo din ng ating presidente. Kasi ang kabagsakan ng ating Pangulo, kabagsakan din mismo ng ating bansa Tayo din at the end of the day ang mahirapan dito. So anyway, yun na nga. So kung sakaling hindi pa makapag-submit agad within 7 days ng mga legal document na nagpapatunay na legal yung kanilang transaction, ay ipapamigay na yung mga smuggled rice ng mga warehouse owners na to. So goods yan, yung mga ginagawa ng na yan. Tama yan, ipamigay yan para naman mapakinabangan ng mamamayang Pilipino. So anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. Pagbabalik ulit para sa ating panibagong video.